Magandang gabi. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating paglalakbay, huminga muna tayo ng malalim. 1, 2 segundo at dahan-dahang bitawan. Hayaan mong bumigat ang iyong katawan sa higaan. Parang inaakay ka ng banayad na hangin mula sa dagat. Isara mo ang iyong mga mata at hayaang humupa ang lahat ng iniisip mo ngayong gabi. Ang bawat hininga ay parang alon na dumarampi sa baybayin, dumarating, umaalis at muling bumabalik. Naririto ka ngayon, ligtas at handang makinig. At ngayong payapa na ang iyong isipan, dadalhin kita sa isang maliit na isla na tinatawag na Malalison. Isang lugar na napapaligiran ng malinaw na tubig dagat. May mga bundok na tila yumayakap sa langit at mga bituin na kumikislap sa ibabaw ng dagat tuwing gabi. Sa islang ito, may mga mangingisdang nagkikiisa sa ritmo ng kalikasan at isang binatilyong nagngangalang Gerald na may simpleng pangarap, makapag-aral, makatulong sa pamilya at mapangalagaan ang dagat na kanilang tahanan. Ngunit hindi niya alam, sa ilalim ng mapayapang alon ay may mga sikreto at isang propesiya na babago sa kanyang kapalaran. Sa isang maliit na isla na nakahimlay sa gitna ng dagat ng Antique, may isang batang nakatungtong sa mabuhanging dalampasigan. Siya, si Gerald, 16 na taong gulang. Ngunit sa kanyang mga mata, waring mas matanda siya kaysa sa kanyang edad. Hindi dahil sa bigat ng problema, kundi dahil lumaki siyang ang kausap ay dagat, hangin at mga bituin. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng buo ang araw, gumigising siya sa huni ng mga ibon at hampas ng alon. Ang kanilang bahay ay gawa sa pawid at kawayan, nakatayo sa gilid ng burol kung saan tanaw ang asul na karagatan. Ang hangin ay palaging may halong alat at sa bawat paghinga, parang daman niya ang tibok ng dagat sa kanyang dibdib. Gerald, halika, tumulong ka sa pag-aayos ng lambat, sigaw ng kanyang ama. Opo, tay, sagot niya. Habang inuhubad ang maputik na sapatos at tumatakbong nakapaa. Mula pagkabata, sanay na siyang makinig sa dagat. Tinuruan siya ng kanyang ama kung paano basahin ang kulay ng tubig, kung kailan ito kalmado, at kung kailan nagtatago ang unos. Ang mga matatandang mangingisda ng Malalison ay madalas magkwento na ang dagat ay parang isang ina, mapagbigay, ngunit dapat igalang. Habang tinutulungan niya ang kanyang ama sa paglatag ng lambat, humihip ang banayad na hanging amihan. Nagdala ito ng malamig na simoy na parang yakap at may kasamang mga kwentong bulong mula sa malalayong baybayin. Minsan, kapag nag-iisa siya sa tabing dagat, nakahiga sa buhanginan, iniisip niya kung bakit tila laging may sinasabi ang dagat. May tunog itong banayad kapag umaga at may awit na malungkot kapag hating gabi. Sa kanyang murang kaisipan, iniisip niyang baka nga may diwata sa kalaliman, gaya ng kwentong isinasalaysay ng mga matatanda sa tuwing may pesta.
Isang hapon, habang nakatingin siya sa paglubog ng araw, lumapit ang kanyang lola. "Gerald," wika nito sa tinig na parang awit. "Tandaan mo, ang dagat ay may mata at tenga. Kapag minahal mo siya, mamahalin ka rin niya. Pero kapag sinaktan mo siya, babawi siya." Ngumiti si Gerald, at kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan, inukit niya sa kanyang puso ang bawat salita. Sa gabing yun, bago siya matulog, nakatingin siya sa bituin. Sa isip niya, baka ang mga bituin ay may mga mata rin ng dagat, nakabantay, nagbabantay, at naggagabay sa mga tulad niya, mga anak ng isla na nakasalalay ang buhay sa alon at hininga ng dagat. At sa ilalim ng malamlam na buwan, sa gitna ng katahimikan ng isla, nakatulog siyang may ngiti sa labi, habang ang hangin ay parang naghihele ng isang pangakong hindi pa niya nauunawaan, na balang araw magiging bahagi siya ng isang mas malaking kwento ng tao at ng dagat. Mabagal na gumapang ang umaga sa isla. Sa silangan dahan-dahang umahon ng araw, tinatabunan ng kalangitan ng kulay kahel at ginto. Ang mga alon ay kumikislap na parang salamin na hinaplos ng liwanag. At sa gilid ng dalampasigan, naroon si Gerald kasama ang kanyang ama. Sa kanilang pagitan ay nakalatag ang isang lumang lambat. Punit-punit sa ilang bahagi, may mga butas na kailangang tahiin. Umupo si Gerald at pinanood ang mabilis at bihasang kamay ng kanyang ama, na nagtatahi gamit ang manipis na lubid. "Anak," wika ng ama, "ang lambat ay parang buhay. Kapag napabayaan, masisira. Kapag inalagaan, magtatagal at magbibigay ng biyaya." Tahimik na tumango si Gerald. Hawak niya ang isa pang piraso ng lubid. Sinusubukan niyang gayahin ang bawat galaw. Hindi madali. Nahuhulog ang buhol. Minsan, nagiging magulo ang pagkakatali. Ngunit hindi siya nawala ng tiyaga. Maya-maya, narinig nila ang boses ni Mang Lito, isa sa mga pinakamatandang mangingisda ng isla. Dala niya ang sariling lambat at naupo malapit sa kanila. "Aba, Gerald," sabi ni Mang Lito, nakangiti. "Natututo ka na, ha? Tandaan mo, hindi sa laki ng huli nasusukat ang galing ng mangingisda. Nasusukat ito sa kung paano siya nagikinig sa dagat." Umiling si Gerald, nagtatakang nakatingin sa matanda. "Paano po makinig sa dagat?" tanong niya. Napagiti si Mang Lito, saka tumuro sa payapang alon. "Hindi laging gamit ang tenga. Minsan, pakiramdam. Minsan, puso. Halimbawa, kung mararamdaman mong sobra na ang huli, alam mong kailangan mo nang tumigil. Sapagkat ang dagat, anak, ay marunong magbigay, ngunit marunong ding bumawi." Tumahimik si Gerald. Sa kanyang murang isipan, unti-unti niyang nauunawaan, hindi lang pala pangingisda ang itunuturo sa kanya, kundi ang pagkikipagkapwa sa dagat. Nang matapos nilang ayusin ang lambat, tumayo sila at sabay na naglakad patungo sa pampang. Ang kanilang bangka, isang lumang kahoy na pinalakas ng patsi-patsing tabla, ay nakahimpil sa gilid. Nakatingala si Gerald.
na tila nakikipaglaro sa hangin. Tay, mahina niyang tanong. Bakit po may mga mangingisda na ginagamit ang buruami? Hindi po ba't mabilis ang huli doon? Napatingin ang kanyang ama sa malayo. Tila binabalikan ang mga alaala. Ang kanyang mga mata ay may lungkot na hindi maitago. Anak, Anya. Oo, mabilis nga. Pero ang kapalit, sirang bahura, patay na isda, at dagat na walang ibibigay sa susunod na henerasyon. Ang kasakiman, Gerald, ay parang lambat na may butas. Akala mo marami kang mahuhuli, pero sa huli, wala ring matitira. Bumuntong hininga ang bata. Ang hangin ay humaplo sa kanyang pisngi, parang kasabay na nagpapaabot ng aral ng dagat. Sa gabing iyon, bago sila pumalaot, naupo si Gerald sa tabing dagat. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng lambat na siya mismo ang nagtahi. Habang tinitignan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang tiwala sa sarili. Hindi lamang siya natututo ng gawain, natututo siya ng pananagutan. At sa unang pagkakataon, nang umarap siya sa dagat na kumikislap sa ilalim ng buwan, bulong niya sa sarili, hindi kita sasaktan. Hindi ako magiging sakim. Magiging kaibigan kita. At waring sumang-ayon ang alon, sapagkat dahan-dahan itong pumalakpak sa kanyang paanan na para bang tinanggap ang kanyang pangako. Madilim na nang sumapit ang oras ng kanilang pagpalaot. Ang buwan ay bilog na bilog, tila isang ilawan na nakasabit sa kalangitan. Sa dalampasigan, naroon si Gerald. Bitbit ang maliit na lamparang ipinahiram ng kanyang ina. Sa tabi niya, abala ang kanyang ama at si Mang Lito sa paghahanda na bangka. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliklik at banayad na hampas ng alon. May halong kaba at pananabik ang puso ni Gerald. Noon lamang siya sasama sa tunay na pangingisda sa gabi. Handa ka na ba, anak? Tanong ng kanyang ama, habang isinasabit ang isang maliit na sibat sa gilid ng bangka. Opo, tay, sagot ni Gerald. Pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Umupo sila sa loob ng bangka at dahan-dahang itinulak ito patungo sa tubig. Ang kahoy na bangka ay umusad sa ibabaw ng dagat, habang ang mga alon ay kumikislap na tila pilak sa ilalim ng buwan. Sa kabila ng dilim, may kakaibang liwanag ang paligid. Isang tahimik na kinang na tanging sa gabi mararamdaman. Habang lumalayo sila sa pampang, nagsimulang magsalita si Mang Lito. Gerald, tandaan mo, sa gabi ang dagat ay ibang mundo. Ang mga isda ay lumalapit sa liwanag at dito natin sila malalaman. Pero higit sa lahat, makinig ka sa kanyang bulong. Hindi ka agad naunawa ni Gerald ang ibig sabihin, ngunit tumango siya. Dama niya ang bigat ng bawat salita ng matanda. Pagdating nila sa gitna, inulubog ng kanyang ama ang lampara sa tubig. Agad na kumalat ang gintong liwanag at sa ilalim nito, unti-unting lumitaw ang mga anino ng mga isda. Ang mga mata ni Gerald ay nanlaki. Tila ba isang mahiwagang mundo ang biglang nagbukas sa kanyang harapan. Mga pulang isda, kumikislap, mga maliit na pusit na parang nagsasayaw, at mga korales na kumukutitap sa ilalim. Para siyang nanonood ng isang palabas na tanging ang dagat lamang ang makakalikha. Hinawakan ng kanyang ama ang sibat. Dahan-dahang inunat ang kamay at sa isang mabilis na galaw, plok, nahuli niya ang isang malaking isda. Kumikislot-kislot ito habang
aangat, kumikintab sa ilalim ng buwan. Ganito ang buhay, anak, bulong ng ama. Hindi laging mabilis, hindi laging marami. Minsan, kailangan mong maghintay at hayaan ng liwanag ang maglapit ng biyaya. Si Mang Lito naman ay nakatingin lamang, nakangiti. Huwag mong kalimutan, Gerald. Ang dagat ay hindi minamadali. Kapag pinilit mo, siya mismo ang lalayo. Tahimik na nakamasid si Gerald. Hinahaplos ng malamig na hangin ang kanyang muka. Hindi niya mapigilang ngumiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na tunay siyang bahagi ng isang lihim na ritual, isang ugnayan sa pagitan ng tao at dagat na mas malalim pa sa simpleng pangingisda. At ng sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang kumikislap na dagat na tila kumakausap sa kanya, dahan-dahan niyang nauunawaan. Hindi lang siya natuto mangisda, natuto siyang maging tagapangalaga. Matapos ang ilang gabing pagsama ni Gerald sa kanyang ama at kay Mang Lito, natutunan niya ang tamang paghuli ng isda gamit ang sibat. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay sa tuwing sasalpok ang malamig na tubig sa kanyang balat. At sa bawat huli, daman niya ang kakaibang tuwa. Hindi lang dahil sa isda, kundi dahil alam niyang may babahagi siya sa kanilang hapag. Ngunit isang gabi, dumating ang isang pagsubok na hindi niya malilimutan. Nagsimula ang lahat sa katahimikan. Maliwanag ang buwan, banayad ang alon, at tila payapang gabi para pangisda. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa malayo, may mga maiitim na ulap na unti-unting bumabalot sa kalangitan. Lito, wika ng kanyang ama, nakamasid sa kalangitan. Hindi maganda ang galaw ng ulap. Baka kailangan na nating bumalik. Ngunit bago pa sila makabalik, dumaluyong ang alon na parang halimaw mula sa kailaliman. Kumulog ng malakas at biglang kumislap ang kidlat na parang naghahati sa kalangitan. Ang liwanag nito ay sumiklab sa dagat. Nagpapakita ng matataas na along tila mga bundok na handang lamunin ang kanyang maliit na bangka. Si Gerald ay napakapit sa gilid ng bangka. Tay! Sigaw niya, nanginginig ang boses. Agad na kumilos ang kanyang ama. Hinawakan ng sagwan at buong lakas na inuugoy ito upang hindi sila matangay ng alon. Si Mang Lito naman ay nakatingin kay Gerald. Matatag ang tinig. Makinig ka, bata. Sa gitna ng unos, huwag ka magpadala sa takot. Ang dagat ay sinusubok ka lang. Huminga ng malalim at manalig. Ngunit mas lalong lumakas ang hangin. Pumalo ang isang malaking alon sa kanilang bangka at muntik ng matumba. Sa isang iglap, nabitawan ni Gerald ang kanyang sibat at lumubog ito sa dagat. Naramdaman niyang parang nawalan siya ng bahagi ng kanyang sarili. Habang halos mapaiyak siya sa takot, biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong unang gabi. Hindi laging mabilis, hindi laging marami. Minsan, kailangan mong maghintay at hayaan ng liwanag ang maglapit ng biyaya. At si Mang Lito din, kapag pinilit mo, siya mismo ang lalayo. Dahil dito, dahan-dahan niya pinakalma ang kanyang sarili. Imbis na kumapit na mahigpit sa bangka na parang mababasag, pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sinundan ang galaw ng bangka sa bawat hampas ng alon.
Parang sumasayaw lamang sila sa bagsik ng dagat. Pakilipas ang ilang sandali, humupa ang malakas na hangin. Ang malalaking alon ay unti-unting lumambot at ang bagyo ay dahan-dahang lumayo. Iniwan silang basang-basa at hingal na hingal, ngunit ligtas. Tahimik silang tatlo, walang nagsasalita, hanggang sa ngumiti si Mang Lito at tinapik ang balikat ni Gerald. Ayan, nakita mo na. Hindi mo kailangan talunin ang dagat. Kailangan mo lang makinig sa kanyang tibok. Habang naglalayag pa uwi, nakatanaw si Gerald sa buwan na muling sumilap mula sa ulap. Sa kanyang puso, nagniningning ang kakaibang tapang. Alam niyang mula sa gabing iyon, hindi na siya basta batang nag-aaral lamang mangisda. Siya ay isa ng mandirigma ng dagat, isang tagapangalaga na natuto mula sa galit at biyaya ng kanyang paligid. Kinabukasan, matapos ang bagyo, hindi muna pumalaot ang mga mangingisda. Abala sila sa pag-aayos ng kanilang mga lambat, pangka at gamit na naapektuhan ng unos. Si Gerald, bagamat pagod pa, ay nakaupo sa tabi ng kubo ng mga mangingisda. Hawak ang isa sa mga sirang sagwan. Lumapit si Mang Cedric. Dala ang kanyang lambat na tinatahi. Tahimik itong umupo sa tabi niya. At ilang sandali bago nagsalita. Alam mo, Gerald, nung kabataan ko, hindi si batang hawak ko. Napatingin si Gerald. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Cedric? Huminga ng malalim ang matandang mangingisda. Saka nagpatuloy. Ako'y naging bahagi ng Muro Ami. Nagulat si Gerald. Narinig na niya minsan ang salitang iyon mula sa kanyang guro sa eskwela. Isang uri ng pangingisda na ipinagbabawal dahil sinisira nito ang mga korales. Ngunit ngayon lang niya narinig mula mismo sa isang tao na minsan nang naging bahagi nito. Ikiningwento ni Mang Cedric ang kanyang kabataan. Noong una, natutokso siya ng malaking kita. Kapag Muro Ami ang gamit, sandamakmak na isda ang nahuhuli. 100 kilo sa isang huli lamang. Minsan, inaabot ng 1 linggo at nagbabalik sila na may punong-punong bangka. Ang bayad, sapat para makabili ng bagong gamit, pagkain, at kahit alahas para sa kanyang asawa. Akala ko noon, iyon ang sagot sa kahirapan, wika ni Mang Cedric, habang patuloy na nagtatali ng lambat. Pero hindi ko agad nakita ang kapalit. Kinuwento niya kung paano nila ginugulo ang dagat. May mga batang inuutosang sumisid ng walang proteksyon. Umahampas ng bato o kahoy sa mga korales para magtakbuhan ng mga isda palabas. Ang lambat ay mabilis na sasalok. At ang mga batang iyon, marami ang nasusugatan. May ilan pang ang hindi nakalutang muli. Tahimik si Gerald. Halos hindi makapaniwala. Isang araw, pagpapatuloy ni Mang Cedric, bumalik kami sa lugar kung saan lagi kaming nangingisda. Pero wala nang isda. Wala na rin korales. Ang dating makukulay na parang hardin sa ilalim ng dagat, naging abo at bato na lamang. Doon ako natauhan. Bumigat ang boses ni Mang Cedric. Nakita ko, Gerald, na sa sobrang pagnanais namin kumita agad, kami mismo ang pumapatay sa dagat na bumubuhay sa amin. Kaya tinalikuran ko ang Muro Ami. Simula noon,
sibat na lang ang naging sandata ko. Mas mahirap, mas kakaunti ang huli, pero mas malinis sa konsensya. At higit sa lahat, may maiiwan pa para sa mga susunod na henerasyon. Namilog ang mga mata ni Gerald. Kayo po ba ang tumulong para gawing sanctuary ang bahagi ng dagat dito sa Malalisot? Ngumiti si Mang Cedric. Baka sa mukha ang kaunting hiya, ngunit may halong pagmamalaki. Oo, isa ako sa mga tumutol sa simula, pero ako rin ang unang natutong yumakap dito. At ngayon, nakikita ko kung paanong unting-unting bumabalik ang mga isda at pati mga turista'y dumarating. Hindi ito madali, pero ito ang tamang daan. Sa puso ni Gerald, may umusbong na bagong pangarap. Hindi lang siya basta nagnanais na makatapos sa pag-aaral. Nais din niyang maging bahagi ng pangangalaga sa kanilang dagat. Habang nakatingin siya sa abot tanaw kung saan bumabagsak ang sinag ng araw sa asol na dagat, naramdaman niyang tila may misyon siyang dala. Ang kanyang sibat ay hindi lang para sa isda, kundi para rin sa kinabukasan ng kanilang pulo. Makilipas ang ilang buwan mula nang ikwento ni Mang Cedric ang kanyang nakaraan, unti-unti nang nararamdaman ng buong Malalisot ang bunga ng kanilang pagpupunyagi. Ang dagat na dati tila nauubos ay muling nagkaroon ng sigla. Muling namulaklak ang mga korales, makukulay na parang hardin sa ilalim ng tubig. Sa paligid ng isla, dumadami ang mga isdang dati halos di na makita. Isang araw ng Sabado, inimbitahan si Gerald ng kanyang guro na si Ma'am Lisa na sumama sa isang maliit na grupo ng mga bisita mula sa Maynila. Ecotourism tour iyon, at si Mang Lito at Mang Cedric ang magiging gabay. Habang sakay ng bangka, namangha ang mga turista. Ang linis ng tubig, kita mo agad ang mga isda, sabi ng isang bisita habang nakasulyap sa ilalim ng dagat. Dumangoy ang ilan, dala ang kanilang snorkel. Kasama si Gerald at kitang-kita niya ang mga mata ng mga turista na punong-puno ng tuwa. Para bang naging bata silang muli. Nagtatampisaw sa dagat na parang kumikislap sa liwanag ng araw. Sa tabi niya ngumiti si Mang Cedric. Kita mo, Gerald? Yan ang bunga ng pagpigil natin sa iligal na pangingisda. Kung dati, puro bato na lang ang makikita mo rito, ngayon may bumabalik na buhay. Tumango si Gerald. At masarap po sa pakiramdam na ako mismo, kahit papaano ay naging parte nito. Nang matapos ang kanilang paglilibot, binayaran ng mga turista ang mga gabay. Hindi kalakihan, pero sapat na upang makabili ng pagkain at ilang gamit para sa pamilya ng mga mangingisda. Ang higit na mahalaga, nagdala iyon ng pag-asa. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Gerald sa kanilang banig, nakatanaw siya sa bubong na kawayan. Sa kanyang isipan, pinaplano na niya kung paano niya pagsasabayin ng pag-aaral, ang pangingisda, at ang pagtulong sa pagpapalago ng ecotourism sa kanilang isla. Kung kaya ng dagat na bumangon mula sa pagkawasak, kaya ko rin, bulong niya sa sarili. Sa pag-idlip niya, naramdaman niyang parang niyayakap siya ng malamig na hangin ng karagatan. Paalala na hindi lamang siya isang mangingisda, kundi isang tagapangalaga ng kanilang pulo. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumalim ang pagmamahal ni Gerald sa dagat. Hindi na lamang ito isang lugar ng kabuhayan, kundi isa ng paaralan.
isang tahanan, at isang sagradong alaala ng kanilang mga ninuno. Isang gabi, matapos ang pangingisda, nakaupo siya sa tabi ng kanyang Lola Rosa. Habang nagtatali ito ng lambat, napansin nitong tila may iniisip si Gerald. "Apo, bakit ganyan ang tingin mo? Para kang may iniisip na malayo ang mararating." "Lola, iniisip ko po paano kaya kung makapagtapos ako ng kolehiyo. Gusto ko po maging guro o baka maging marine biologist para mas matulungan ko pa ang dagat." Humingiti ang kanyang lola. "Maganda yan, apo. Ang dagat hindi lang isda ang binibigay. Binibigyan din tayo nito ng aral. Kung may kagaya mong magmamahal dito, mas may mga pag-asa ang susunod na henerasyon." Napangiti si Gerald. Ang simpleng pangarap niya ay unti-unti nang nagiging malinaw. Makatulong sa pamilya, makapagtapos ng pag-aaral, at higit sa lahat, maging tagapagtanggol ng kanilang karagatan. Kinabukasan, kinausap siya ng kanyang guro, si Ma'am Lisa. "Gerald, nakita ko kung gaano ka kasipag at kung gaano mo kamahal ang dagat. May alam akong scholarship program para sa mga kabataan na katulad mo. Subukan mo." Namula si Gerald. Hindi makapaniwala. Ako po? Pero ma'am, paano kung hindi ako pumasa? At paano kung hindi kayanin ng pamilya ko ang gastusin habang nag-aaral ako? Tugon ni Gerald. Ang mahalaga, subukan mo. At tandaan mo, nandito kami para sumuporta. Pag-inganyo ni Manlisa. Pag uwi niya, ibinalita niya iyon kina nanay at tatay. Sa unay nag-aalala ang mga ito. Lalo't maliit lamang ang kita sa pang-araw-araw. Ngunit nang makita nila ang liwanag sa mga mata ni Gerald, alam nilang kailangan nila itong pagbigyan. "Anak, kung yan ang pangarap mo, susuportahan ka namin. Basta't huwag mong kalilimutan ang ugat mo at dagat at ang isla," paalala ng kanyang ama. Lumapit si Gerald sa kanyang ama at mahigpit niyang niyakap ito. Doon niya naramdaman na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi mawawala ang pag-asa hanggat buo ang pamilya at buo ang kanilang pagmamahal sa kalikasan. At sa gabing iyon, habang nakatanaw sa bituin, muling nangarap si Gerald ng isang kinabukasang mas maliwanag kung saan hindi lang siya basta mangingisda, kundi magiging tinig ng kanilang isla at ng kanilang dagat. Isang gabi, matapos ang kanyang pangingisda, nagpasya si Gerald na lumangoy muna ng kaunti bago umuwi. Tahimik ang dagat. Tanging kislap ng buwan ang gumuguhit ng liwanag sa ibabaw ng tubig. Para bang inaanyayahan siyang manatili. Habang lumalangoy, napansin niya ang kakaibang ningning sa ilalim ng tubig. Isang asul na liwanag na tila kumikislap mula sa kailaliman. Sa kanyang curiosity, sumisid siya ng mas malalim. At doon niya nakita ang isang kakaibang bato na hugis perlas, nakasilid sa pagitan ng mga korales. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib, para bang may bumulong sa kanyang isipan. "Gerald, bantayan mo ang aming tahanan. Ikaw ay pinili upang maging tagapag-ingat ng aming kayamanan. Ang dagat ay buhay, at ikaw ang magiging tinig nito." Nagulat siya, ngunit imbis na matakot, nakaramdam siya ng kapanatagan. Iniligay niya ang batong iyon sa kanyang bulsa
at mabilis na umahon pabalik. Pagdating sa pampang, humahangos pa rin siya, ngunit ang kanyang puso ay tila mas matibay na. Ibinahagi niya ito kay Mang Cedric, ang dating muro amin na ngayon kaibigan at naging mentor niya. Mang Cedric, may nakita ko. Isang bato na kumikislap at parang may nagsalita sa akin. Sinabi nilang ako raw ang tagapag-ingat ng dagat. Napailing si Mang Cedric at napangiti. Narinig ko na yan noon. Sabi ng matatanda, ang dagat ay may pinipiling bantay. Hindi lahat ay binibigyan ng ganoong tanda. Kung totoo ang nakita mo, ibig sabihin may mission ka, Gerald. Simula noon, mas lalong naging espesyal ang bawat pagsisid niya. Hindi na lamang siya mananguhuli ng isda para sa pangangailangan, kundi nagsimulang tumingin sa bawat sulok ng dagat na parang isang hardin na dapat pangalagaan. Kapag nakakita siya ng isang sirang korales, iniisip niya kung paano ito mamuling mabubuhay. Kapag may nahuli siyang maliit na isda, pinapalaya niya ito pabalik. At kapag may mga kabataang nagtutukso na sumama sa mabilisang kita ng maling paraan ng pangingisda, matapang niyang sinasabi, hindi na natin kailangan sirain ang dagat para mabuhay. Kung aalagaan natin ito, aalagaan din tayo pabalik. At tuwing gabi, sa kanyang pagtulog, nananatiling buhay ang bulong ng dagat sa kanyang puso. Isang umaga, nagising si Gerald sa malakas na hampas ng hangin. Ang dagat na dati payapa at kumikislap, ngayon nagngangalit at nagbabalot ng alon na tila may mga higanting halimaw. Isang bagyo ang mabilis na lumapit sa Malalison. Habang ang lahat ay nagmamadaling nagkukumpuni ng kanilang bahay, may isa pang balitang umabot kay Cedric. May mga iligal na mangingisda na dumating at nagtangkang magsamantala sa gitna ng kaguluhan. Gamit ang dinamita at cyanide, plano nilang manghuli ng maraming isda bago tuluyang lumakas ang bagyo. Agad na nakaramdam si Gerald ng kaba. Mang Cedric, kung hahayaan natin sila, mawawasak ang mga korales. Mawawalan tayo ng huli sa mga darating na taon. Mahigpit ang tinig ni Mang Cedric. Tama ka. Ngunit delikado, lalo na't paparating na ang unos. Handa ka ba? Huminga ng malalim si Gerald. Ramdam niya ang batong nakuha niya noong nakaraang gabi. Ang kislap nito ay parang apoy sa kanyang bulsa. Parang nagsasabing, ito ang iyong tungkulin. Kasama si Mang Cedric at ilang matatapang na mangingisda, sumakay sila ng maliit na bangka at tinungo ang pinaghihinalaang lugar. Ang hangin ay malakas at ang mga alon ay halos bumaliktad sa kanilang bangka, ngunit hindi sila umatras. Pagdating nila, nakita nila ang grupo ng mga ngisda na handa na maghulog ng dinamita. Si Gerald, sa kabila ng kaba, ay sumigaw, "Tigil na kayo! Ang dagat na ito ay hindi pwedeng wasakin. Ito ang tahanan namin at hindi nyo pag-aari." Nagulat ang mga ilegal na mangingisda, lalo na nang makita nilang may kasama siyang matatandang kilalang mangingisda sa isla. Nagtalo sila at muntik nang magkaroon ng konfrontasyon. Ngunit biglang dumanggundong ang langit at bumuhos sa malakas na ulan. Isang napakalaking alon bumangga sa paligid at muntik nang lamunin ang bangka ng mga ilegal na mangingisda. Sa takot, agad nilang iniwan ang kanilang gamit
at nang madaling tumakas. Habang bumabalik sila, basang-basa at pagod, napatingin si Mang Cedric kay Gerald. Kung hindi ka naglakas loob, baka ngayon, wasak na ang ating dagat. Pinatunayan mong karapat dapat ka nga sa tawag ng dagat, sambit ni Mang Cedric. Sa kabila ng pagod at takot, nakaramdam si Gerald ng kakaibang lakas. Para bang ang dagat mismo ay yumakap sa kanya at nagsabing, "Mabuti, anak, ipagpatuloy mo." Makalipas ang bagyo, muling sumilay ang araw sa malalison. Ang mga ulap ay unti-unting naglaho at ang dagat na kagabi mabangis ay muling kumalma, kumislap na parang salamin ng langit. Pagbalik ni Gerald at ang kanyang mga kasama, sinalubong sila ng mga tagay-isla. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot ng una, ngunit agad itong napalitan ng pag-asa. Nang marinig ang balita na napigilan nila ang mga iligal na mangingisda. Si Lola Rosa ay agad na yumakap sa apo. "Apo, muntik ka ng lamunin ng dagat. Ngunit salamat at ligtas ka. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang mundo kung nawala ka." Ngumiti si Gerald at banayad na sumagot, "Lola, hindi lang po para sa atin ang ginawa ko. Para ito sa buong isla at sa mga susunod pang henerasyon." Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang maghilom ang dagat. Ang mga korales na halos mamatay ay muling nagpakita ng maliit na kislap ng buhay. Ay bumabalik at muli nilang naramdaman ang pag-ikot ng biyaya ng kalikasan. Hanggang dito na lang ang kwento at itutuloy ko ito sa ibang pagkakataon. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi.